Narito na ang PTV Balita ngayon. Sinampahan ng kasong graft at malversation of public funds ng Office of the Ombudsman si dating Health Secretary at ngayon Iloilo Representative Janet Garin. Kaugnay ng umano'y maanumalyang pagbili ng anti-dengue vaccine noong panahon ng Aquino administration. Ayon sa Ombudsman, may kinalaman ang dating DOH official sa realignment ng pondo para sa rollout ng Dengvaxia vaccine taong 2016 nang gastusin ng 3.5 billion pesos ng DOH ang pagbili ng Dengvaxia sa pharmaceutical company na Sanofi Pasteur. Gate ng Ombudsman, hindi naman bahagi ng expanded immunization program ng ahensya ang naturang programa. Una nang itinanggi ni Garin na walang nangyaring realignment sa pondo at handaan niya siyang harapin sa korte ang isinampang reklamo. Naglabas na ng abiso ang Manila City Government para sa mga lansangan na isasara ngayong undas at mga papunta o pupunta sa mga sementeryo. Simula sa October 31 ng alas 10 ng gabi, sarado na sa mga motorista ang kahabaan ng Aurora Boulevard mula Dimasalang Road hanggang Rizal Avenue. Sarado rin ang kahabaan ng Dimasalang Road mula Makiling Street hanggang Blumentritt Road. Kahabaan ng P. Guevara Street mula Cavite Street hanggang Aurora Boulevard. Mari namang gamiting parking areas ang Pedro Guevara Street, Feliz Huerta Street, Oroquita Street at Simon Street. Mari namang gawing alternatibong daan ang Rizal Avenue at Jose Abad Santos bilang entrance at exit point kung patungo ng La Loma at Chinese cemeteries. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat, Naomi, ug maayong adlaw. Kapulisan sa Central Visayas hingpit na ang pagpangandam alang sa piniliay sa barangay ug sangguniang kabataan. Kini ang pamahayag sa spokesperson ng PRO7 Regional Director na si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Pilare. Dugang ni Pilare, wa sila na monitor nga hulga sa seguridad sa tibok Region 7 apan nagpahigayon gihapon ang PNP og proactive na mga lakang. Nanawagan sab ang PNP sa publiko na mubutar gyud sa adlaw sa piniliay ug magpabiling neutral ang puwersa sa kapulisan ug wa kini dapigan sa mga mokandidato. This is the latest threat assessment update. No, there is no monitored threat, although we do not discount possibility nga may mga minor challenges tayo during the election. Yung 12,000 na i-deploy actually will cover everything. No, most specifically, and ang priority natin are the polling places. No, and the 12,000 also this includes our augmentation forces from the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. No? We are just trying to make sure na ang lahat ng avenue na po pwedeng may mga challenges, we will be able to cover it up. Subay ini nga balita, ang COMELEC Cebu Province mibutyag hinpit na sab ang ilang pagpangandam sa nagsingabot nga piniliay. Giangkon sa spokesperson sa COMELEC Cebu Province na si Omar Sharif Mamalinta atol sa usa ka media briefing. Matod ni Mamalinta, na-deploy na sab ang mga ballot boxes na gamiton sa maabot nga piniliay. Dugang sa spokesperson sa COMELEC Cebu Province, base sa ilang natala, adunay kapin sa 90 milyones ka mga botante ang narehistro sa tibok nasod. Ug padayon sab ang ilang koordinasyon sa kapulisan ug ubang agencies pagsiguro nga hapsay ang piniliay sa probinsya sa Sugbo. In regards to our preparation sa COMELEC Cebu Province, no, so we are 100% assured that we are actually prepared for the upcoming barangay and SK elections, considering the fact that we already established the deployment of the election documents at paraphernalia to various municipalities and cities in the province of Cebu, and then we've conducted what we call electoral board briefing for our the ones who will be responsible in the discharging of duties in the conduct of counting and voting, no, sa mga polling places in various voting centers sa Cebu Province. And at the same time, meron din po tayong tinatawag na candidates briefing, so they are all aware as to the rules and regulations pertaining to the BSK elections. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.